Not like that. It's our wedding night. I'm too tired to rest. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix Recap. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang In Secret na ipinalabas noong 2013. Unbutton your blouse. I want to fall asleep in your arms. Siya ay nakikipaglampungan sa kanyang kasintahan at hindi niya namalayan na pumasok ang kanyang tiyahin. Nagmamadaling itinago ni Therese ang kasintahan sa loob ng kanyang palda. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nagpapahinga. Hindi niya namalayan na ang pagdating ng kanyang tiyahin ay lalong pumukaw sa pagnanasa ng kanyang katipan. May dinilaan ng lalaki na nasa ilalim ng kanyang palda, kaya nagdulot ito ng hindi maipaliwanag na sarap sa mukha ni Therese. Akala ng kanyang tiyahin ay masama ang kanyang pakiramdam, kaya minasahe siya nito. Sa puntong iyon ay hindi makatanggi si Therese sa kanyang tiyahin. Pilit lang niyang pinipigilan ang sarap na kanyang nalalasap sa loob ng kanyang palda. Nag-e-enjoy naman si Therese habang minamasahe siya. Ipinagmamalaki pa ng kanyang tiyahin na talagang napakagaling niya rito. Lingid sa kaalaman nito na may lalaki pala sa ilalim ng palda ni Therese ang magaling dumila. Sariwa at maganda. Napilitan si Therese na magpakasal sa isang mahina at sakiting lalaki. Hanggang isang araw, nakilala ni Therese ang lalaking pinapangarap niya. Ang kwento ay naganap noong ika-19th century sa France. Ang ama ni Therese ay isang kapitan ng barko sa bansang Africa. Kamamatay lamang ng ina ni Therese at ang kanyang ama ay abala sa trabaho, kaya iniwan niya si Therese sa pangangalaga ng kanyang kapatid na babae na si Madame Raquin. Ang ama ni Therese ay nagpapadala sa kanila ng kaunting pera bawat buwan, ngunit hindi na siya nagpakitang muli. Noong panahong iyon, ang kanyang tiyahin ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Camille na may sakit sa loob ng maraming taon at napakahina. Dahil mahina siya, kaya mahal na mahal siya ni Madame Raquin. Hinayaan niyang makasama ni Therese sa iisang kwarto si Camille upang maalagaan niya ito. Hanggang sa lumipas ang maraming taon at sabay silang lumaki. Si Therese ay lumaking napakaganda, samantalang payat at maputla naman si Camille. Siya ay may sakit at mahina pa rin. Isang araw ay narinig ni Therese ang isang magsasaka na nagtataba sa damuhan. Ang makisig na katawan na magsasaka ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Therese. Nagsimulang mag-alab ang apoy ng pagnanasa na parang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Nang makita niya si Camille, ay bigla niyang hiniling na halikan siya. Ngunit sina Camille at Therese ay namuhay ng magkasama mula noong sila ay bata pa. Kaya ngayon ay parang kapatid na lamang ang nararamdaman niya kay Therese at walang halong pagnanasa. Nang araw ding iyon, nakatanggap si Therese ng masamang balita na ang kanyang ama ay namatay sa pagkawasak ng barko. Wala nang magsusuporta ng pinansyal para sa kanya at gumuho na rin ang kanyang pag-asa para sa hinaharap. Hiniling ng kanyang tita Raquin na pakasalan siya ni Camille. Kahit na nag-aatubili si Therese, ay wala siyang lakas o tapang na tumanggi. Ngayon ay nag-iisa na lang siya at umaasa na lamang sa kanyang tiyahin at kay Camille. Kaya nagpakasal sila at lumipat sa Paris. Nakahanap ng trabaho si Camille sa isang kumpanya sa tulong ng isang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ang bahay na inuupahan nila ay nasa kalye lamang. Nagplano rin si Madame Raquin na magbukas ng tindahan para makatulong sa kanyang pamilya. Ang bahay ay nasa isang makipot na eskinita. Ito ay madilim at mamasa-masa tulad ng isang bodega na kasing lungkot at nakapanlulumo gaya ng buhay ngayon ni Therese. Si Camille ay mahina at baguhan, kaya madalas siyang binubuli sa trabaho.
Madalas siyang pumunta sa zoo na mag-isa. Para siyang sinto-sinto at walang interes sa pakikipagtali. Pakiramdam ni Therese ay para siyang isang balo. Isang araw, dinala ni Camille ang isang lalaking nagngangalang Laurent. Si Laurent ay kababata ni Camille. Ngayon ay nagtatrabaho na siya sa kumpanya kasama ni Camille. Gwapo ang lalaki at mahilig magpinta, ngunit may ugali itong mapang-uyam. Noon pa man ay nais ni Laurent na maging isang pintor, kaya hiniling ni Camille sa kanya na ipinta siya nito. Dahilan kaya madalas pumunta si Laurent sa bahay ni Therese. Prangka ang personalidad ni Laurent. Ang kanyang mga salita ay medyo nakakabigla at malakas ang kanyang loob na sabihin ang anumang nasa isip niya. Nagkwento pa siya tungkol sa kanyang pakikipagtalik sa mga babae sa harapan ni Therese. Bawat sensitibong salita ay humahatak sa puso ng babae. Iginuhit niya si Camille bilang isang lalaking mahina at mapanglaw na madumi ang mukha, ngunit nagustuhan ito ni Camille. Akala nila ay isang henyo si Laurent dahil ipinakita talaga nito ang tunay na pagkatao ni Camille. Iyon naman talaga ang dapat gawin ng isang pintor. Kasabay nito, ang mga pagnanasa ni Therese ay pinag-aalab na naman ni Laurent. Sanay na si Laurent sa mga babae. Napansin niya kaagad ang kakulangan sa buhay ni Therese. Mula noon ay nagsimula na silang magkita ng palihim at nilalasap ang sarap ng kanilang pagtatali. Nagsimulang magningning ang mga mata ni Therese mula nang madiligan siya. Ang kanyang relasyon sa asawang si Camille ay nagsimula ng maglaho. Mas gugustuhin ni Therese na maupo sa gilid ng kanyang kama magdamag kaysa matulog sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang relasyon kay Laurent ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kasiyahan. Sila ay umiibig na sa isa't isa at lalo pa itong tumitindi na halos hindi na sila mapaghiwalay. Hindi nagtagal ay biglang nagpasya si Camille na bumalik na sa kanayunan. Ang kanilang buhay sa Paris ay nagdulot sa kanya ng matinding karamdaman, ngunit ayaw umalis ni Therese. Hinihimok niya ang kanyang asawa na manatili sa Paris para sa kapakanan ng kanyang trabaho at tindahan, subalit buo na ang isip ni Camille. Sinabi pa niyang bilang padre de pamilya ay siya ang masusunod. Halos mabalisa si Therese, kaya pinuntahan niya si Laurent kinagabihan. Ngayon, mas gugustuhin pa ni Therese na mamatay kaysa mawala siya, kaya nagkaroon naman ng ideya si Laurent. Nais niyang patayin si Camille at palabasing isa itong aksidente lamang. Nagulat si Therese sa mga sinabi ng kanyang kabit. Hindi naman siya pumayag o tumanggi, ngunit ngayon, ang tanging bagay lamang na gusto niya ay hinding-hindi sila maghihiwalay ni Laurent. Isang araw, walang ano-ano ay binigyan ni Camille si Therese ng bulaklak. Iyon ang unang pagkakataon na naging napakaromantiko ni Camille na ikinagulat naman ni Therese. Silang tatlo ay umalis upang mag-picnic. Napagod si Camille sa paglalakad kaya humiga siya sa hita ni Therese upang magpahinga sandali. Ang inasal ni Camille ay labis na nagpaselos kay Laurent, kaya lalong tumindi ang kagustuhan niyang paslangin ang kaibigan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Camille na mamangka silang tatlo sa lawa. Nag-aalangan si Therese na sumakay sa bangka. Akala niya ay nakapagdesisyon na si Laurent. Kung sasakay siya sa bangka ay mamamatay si Camille. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagdadalawang isip, ay pumayag na si Therese sa desisyon ni Laurent. Sa sandaling iyon, nanaig sa isip at katwiran ni Therese ang pagnanasang ipaglaban ang kanyang pag-ibig sa kanyang kabit. Sa magandang lawang ito, isang krimen ang namumuo. Habang ang bangka ay patuloy na umuusad sa tagong ilog, ay wala na itong atrasan. Di nagtagal pagkatapos noon, isang malalakas na sigaw ang sumira sa kapayapaan. Nagkaroon ng aksidente sa bangka. Si Laurent at Therese lamang ang nakaligtas. Nag-imbento ng sariling kwento si Laurent.
Nang tumaob di umano ang bangka ay sinabihan siya ni Camille na iligtas muna si Therese. Ngunit nang marating na niya ang babae ay lumubog na si Camille sa ilalim ng ilog. Ang mga tao ay kumbinsido na ito ay isang malungkot na aksidente. Natatakot na ngayon si Therese, ngunit pinaalalahanan siya ni Laurent na maging matatag, kung hindi ay madadali sila. Nalungkot si Madame Raquin sa balita ng pagkamatay ng kanyang anak at parang pinagsakan siya ng langit at lupa. Nagpatuloy ang paghahanap sa lawa at sa wakas ay natagpuan na nila ang bangkay ni Camille. Matapos makita ang naaagnas na katawan ni Camille ay nagduduwal si Laurent. Nang mailibing na si Camille ay wala nang hadlang sa pagitan ni Therese at Laurent, ngunit hindi sila masaya. Sa halip, pinahirapan sila ng kanilang konsensya, lalo na si Therese. Buong araw niyang nakikitang umiiyak ang kanyang tiyahin na halos panawan ng ulirat, kaya lalo siyang nakukonsensya. Minsan ay sumiklab sa galit si Raquin at nagagalit kay Therese kung bakit siya ang nakaligtas at hindi ang kanyang anak. Sinisisi ni Therese ang kanyang sarili sa mga tanong ng tiyahin, ngunit hindi niya masabi ang katotohanan. Ngunit pagkatapos ay humihingi ng tawad sa kanya si Raquin. Masyado lang daw siyang nagdadalamhati at nawawala sa kanyang sarili. Mula sa panahong iyon, nawala na ang kasiyahan ng pamilya at nababalot na ito ng matinding kalungkutan. Nagsimulang bangungutin si Therese. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang eksena sa lawa. Siya ay naging lubhang sensitibo. Upang maiwasan ang paghihinala, ay madalang na lamang magkita sina Therese at Laurent. Nang magkita na sila ay hindi nila magawang magpaligaya dahil sinisisi ni Therese ang kanyang sarili. Tinanong pa niya si Laurent kung bakit kailangan pa nitong patayin si Camille. Tiniyak naman ni Laurent kay Therese na iyon lamang ang tanging paraan upang tuluyan na silang magsama. Sa kabutihang palad, mahal na mahal ni Raquin ang matalik na kaibigan ng kanyang anak. Kaya sa payo ng iba, ay nagpasya si Raquin na ipakasal sina Therese at Laurent. Gumawa pa siya ng testamento na ipapamana ang kanyang tindahan at iba pang mga ari-arian sa kanilang dalawa. Nawala na siya ng anak, kaya sina Therese at Laurent na lamang ang tanging tao na makakatulong sa kanya ngayong nawala na siya ng anak. Tuwang-tuwa naman sina Therese at Laurent dahil sa wakas ay magsisimula na ang kanilang bagong buhay. Ngunit hindi ganoon kasimple. Ipinasabit ni Raquin ang painting ni Camille sa kanyang kwarto. Natatakot at nakukonsensya si Therese sa tuwing nakikita niya ang mukha ng yumaong asawa. Nasa leeg pa rin ni Laurent ang pilat na natamo niya mula sa kalmot ni Camille bago siya namatay. Parehong ang peklat at ang larawan ay naging isang bangungot para sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Therese na hindi na siya masaya kasama si Laurent tulad ng dati. Laging bumabalik sa kanya ang eksena sa lawa. Ang paghampas ni Laurent ng kanyang sagwan, ang kamatayan ni Camille. Ang mga kakilakilabot na pangyayaring iyon ay bumabalik sa kanya na parang bangungot. Natatalo na ang normal na buhay ni Therese. Ang mga elementong ito ay nagpabago ng kanyang buhay, samantalang si Raquin naman ay parang nababaliw na. Nagsimula siyang magdusa sa pagkawala ng kanyang anak at palagi pa niyang nakikita ang mukha ni Camille. Nararamdaman ang sakit ng kanyang kamatayan. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap sa pag-iisip, biglang na-stroke si Raquin at bumagsak. Naging bedridden na lamang siya. Kaya mula noon, responsibilidad na ng mag-asawa na alagaan ang kanilang tiyahin. Dahil sa gahol na sa oras, hindi pa rin natutupad ang mga ambisyon ng pagpipinta ni Laurent. Nagdusa siya mula sa isang paralisadong si Raquin at sa isang neurotic na si Therese. Isang buhay na kabaliktaran ng kanilang pinapangarap na wala man lang kaligayahan lalo na kay Therese. Minsan, ay sinisi niya ang tungkol sa pagpatay ng tao sa lawa, kaya nagsimulang mag-away ang dalawa.
Sinisisi nila ang isa't isa sa pagkamatay ni Camille. Sa oras na kanilang pagtatalo ay narinig ni Raquin ang kanilang pag-uusap. Sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Sa kabutihang palad, paralisado si Raquin at hindi makapagsalita. Ngunit hindi naman nila pinahihirapan ang kanilang tiyahin. Ngunit sa isang party, sinubukan ni Raquin na magsulat gamit ang mahina niyang kamay. Nais niyang isulat na pinatay ni Therese at Laurent ang kanyang anak. Pero nang maisulat na niya ang pangalan ni Therese at Laurent, ay wala siyang lakas para magpatuloy. Kaya hindi nalaman ng kanyang mga kaibigan ang katotohanan. Akala nila ay sinadya ni Raquin na pasalamatan sina Therese at Laurent sa pag-aalaga sa kanya. Kahit na hindi sila nabuko ay lalong nag-aalala si Therese. Natatakot siya na baka isang araw ay mabunyag ang mga krimeng ginawa nila ni Laurent. Nagpasya si Therese na lumipat sa kapitbahayan. Napuno siya ng sama ng loob sa ginawa ni Raquin. Simula nang pinilit siya ni Raquin na pakasalan si Camille, ay kinasusuklaman na niya ang kanyang tiyahin. Mas lalong nasira ang kanyang buhay dahil hindi niya kayang kontrolin ang kanyang kapalaran, kaya nagkaroon siya ng pagkamuhi sa taong nagmamanipula ng kanyang kapalaran. Sinisi ni Therese ang kanyang ginawang krimen dahil sa pangingialam ni Raquin. Ngunit kahit ganoon, hindi na mababawi ni Therese ang kanyang mga kasalanan. Siya ay nagsimulang sumali sa mga orgies. Hinayaan niya ang kanyang sariling magpakalasing upang kalimutan ang kanyang nakaraan. Sa panahong ito, nasira na ang relasyon nila ni Laurent. Sinisi niya si Laurent sa ginawa nito sa kanyang buhay. Sa tuwing nakikita niya si Laurent ay nakakaramdam siya ng pagsisisi at galit. Isang araw, dumating ang isang kaibigan ni Raquin at nabasa niya ang isinulat nito. Sina Therese at Laurent ang pumatay kay Camille. Sa sobrang takot ng kaibigan ni Raquin ay tumakbo ito palabas at tumawag ng mga pulis. Nakita rin ni Therese ang isinulat ni Raquin. Doon niya napagtanto na nabuko na siya. Ngayon, hindi na sinisisi ni Therese si Raquin. Sa halip, lubos siyang nagsisisi at humingi ng tawad. Malinaw na ang lahat ngayon at hindi rin magtatagal ay darating na ang mga pulis. Sa sandaling ito, handa na sina Laurent at Therese para sa huling sandali upang sabay na silang magpaalam sa mundo. Dinala nila si Raquin sa pangpang ng Seine. Bago sila magpatiwakal ay nag-usap ng masinsinan ng dalawa para sa huling pagkakataon. Inihanda ni Therese ang kutsilyo at inihanda naman ni Laurent ang lason. Nang mapagtanto nilang dalawa ang iniisip ng bawat isa ay gumaan ang kanilang pakiramdam. Nagawa nilang maging tapat sa isa't isa sa huling sandali ng kanilang buhay. Sa huling pagkakataon ay nag-uusap ang kanilang mga puso. Unang tumagay si Laurent. Pagkatapos ay kinuha ni Therese ang bote at ininom ang lahat. Pareho silang pumulupot na parang dalawang sugatang ibon. Ano man ang mga kasalanan o kaligayahan na mayroon sila sa kanilang buhay, ay binawi na lahat ng kamatayan. Marami pong salamat sa walang sawang panonood nyo mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, share at comment na din.